Hello mga kapalalang, another video na naman tayo. For today's video mga kapalalang, may tupak tayo ngayon. Kaya dinala ko ng partner ko dyan sa coffee shop para makapag-chill, makapag-relax. Dahil nga sa sobrang dami kong iniisip sa bahay, stress ako sa mga bata. Ang gusto ko sana mangyari dyan, dalawa lang kami, iwan namin yung mga bata sa bahay dahil saglit lang naman kami. Actually, kaya kami nagpunta dyan, kaya kami lumabas dahil nagbayad kami ng bills ng wifi namin. And then dumaan na lang kami dyan sa coffee shop para makapag-chill talaga ako dahil sobra talagang stress ako. Isang linggo kasi walang pasok yung mga bata dahil sa bagyo, kaya nagkaroon kami ng time talaga lumabas. Pero hindi ko kasi kayang lumabas na kami lang dalawa ng partner ko, kaya yung dalawang maliliit na lang yung dinala ko para hindi mag-away-away sila dito sa loob ng bahay. At syempre dahil naiwan yung dalawa kong anak sa bahay, so pinag-take out na lang namin sila ng donuts. The reason kung bakit ako na-stress mga kapalalang dahil the last few days gusto ko magpadala sa mama ko ng pera, and then yung partner ko sinabi ko rin sa kanya magpadala rin niya siya sa mama niya ng pera. To make story short, nagpadala na kami sa parents ng partner ko ng pera. Di naman siya kalakihan, actually yun lang talaga yung kaya namin sa budget. 500 lang naman dun sa parents niya and then 500 sa mama ko. Hindi naman pwede yung malaki namin ibibigay sa kanila. Paano naman kami dito? Paano naman yung mga wants at needs namin? Syempre minsan lang tayo magkakaroon ng extra budget or extra money para magawa natin yung mga gusto natin. Kaya nga tayo nagsusumikap mga kapalalang para ma-provide natin yung mga wants or needs natin. So my point here, hindi ako galit sa parents ng partner ko, which is okay pa nga sa akin na sobrang sarap sa pakiramdam na na-appreciate nila yung binigay namin na maliit na halaga dahil sobrang nagpapasalamat talaga sila dahil hindi daw nila na-expect yun. Ang kinakainisan ko lang is yung parents ko. Ano ba naman yung sabihin mo na lang na, oh anak, hindi ko na kailangan yung padala mo, may budget pa ako dito, salamat at naalala mo ko, mas kailangan mo yan dyan sa mga anak mo dahil marami kang anak. Diba? Hindi yung ipaparamdam mo sa anak mo na bakit yan lang yung ipapadala mo, hindi kita replyan, hindi kita papansinin, hindi kita sasagutin dahil ganyan lang yung ipapadala mo sa akin. Hindi ko to sinasabi para siraan yung parents ko, pero alam ko naman kasi na sa mata ng mga tao dun sa province namin na napakasama akong anak dahil hindi ako sumusunod sa magulang ko. Tama naman yung binigay mo na lahat ng gusto nila bago ka lumandi, diba? At early age, 14 years old, nagkabahay na ako, nagkaroon na ng business, lahat naman binigay ko sa kanila. Nung tumungtong ako ng 18 years old, doon pa lang ako lumandi, diba? Wala na ba akong karapatan lumandi? Habang buhay na lang ba ako magbabayad ng utang na loob na sinasabi nila? Oo, napakasarap sa piling na tumulong sa mga magulang natin. Pero dumating ako sa point ng buhay ko na nagsawa na ako dahil hindi ko nasusunod yung gusto ko. Kumbaga yung pangarap lang nila yung tinutupad ko, yung pangarap ko hindi. Stable lang yung pangarap ko. Ang dami kong gustong gawin sa sarili ko, hindi ko magawa dahil nakafocus ako sa buhay nila. Hindi ba dapat unahin ko muna yung sarili ko kasi pag nawala na ako, wala rin sila. Nung mga panahong umalis ako sa poder ng mama ko dahil pinili ko yung gusto ko. 18 years old na ako noon. Isa lang yung sinabi sa akin ng mama ko. Ang sabi niya sa akin, darating yung araw na magkakaroon ako ng anak at maiintindihan ko yung point niya. Pero nagkaroon ako ng maraming anak. 4 na yung anak ko pero hindi ko pa rin siya maintindihan. Dahil ayaw kong dumating yung point na magiging ganun din yung mga anak ko sa nangyari sa akin. Hindi naman kasi dapat investment yung mga anak. Wala namang kasalanan yung mga anak ko bakit nandito sila sa mundong to. Sa totoo lang mga kapalalang, ang dami kong gustong sabihin sa magulang ko, lalong lalo na sa mama ko. Pero hindi ko man magawa dahil alam ko namang hindi ko siya makakausap ng maayos dahil alam ko nasa utak niya. Lang kami, nanay siya, so siya yung tama, kami yung mali. Alam ko naman na darating yung panahon na maging okay kami ng mama ko. Sa ngayon kasi hinahayaan ko na lang muna yung panahon na ayon sa amin. Kasi the more na ipipilit ko na maging okay kami, the more nakakausapin ko yung mama ko, the more na maiinis ako kapag naririnig ko siya, kapag naaalala ko yung mga nangyayari sa akin noon na ngayon ko lang na-realize. Sa ngayon kasi mga kapalalang, nasa point na ako ng buhay ko na pinipili ko na yung katahimikan. Ayoko nang may stress. Kung may mga toxic na tao inaalis ko, mas gugustuhin ko pang mabuhay mag-isa. Ito lang yung masasabi ko dun sa mga bata ngayon na may matinong magulang. I'm not saying na hindi matino yung magulang ko. What I mean is yung tinutustusan yung pag-aaral mo, binibigay lahat ng needs mo sa school, hindi yung wants. Kasi magkaiba naman yung needs sa wants. Sinusuportahan ka sa lahat ng bagay, hindi yung ikaw yung ginagamit, kumayod, magtrabaho para mabuhay sila. Be thankful kung may magulang kang ganyan na lahat ginagawa ng magulang mo para sa'yo, para makapagtapos ka lang ng pag-aaral. Palagi kong sinasabi sa partner ko mga kapalalang na huwag natin gagamitin yung mga anak natin para sa pangarap natin. Mangarap tayo para sa kanila. Kapag napag-graduate sila ng pag-aaral, hayaan natin sila sa buhay nila ang mangarap kung anong gusto nila. Kung gusto nila mag-share sa atin, be thankful. Kung ayaw nila, be thankful. At least na-survive na nila yung mga sarili nila. Hindi na sila yung nakadepende pa rin sa atin. Anyway mga kapalalang, hanggang dito na lang muna ang aking video. Thank you sa panunood at pakikinig. Dito na lang talaga ako sa video na to nag-rant ng aking mga sama ng loob dahil wala naman akong ibang makausap. So thank you for watching. Bye-bye!